Nag-sorry na po si Quezon City Mayor Herbert Bautista doon sa ginawa niyang pananampal sa Chino. Kung niyo matandaan na pinalabas namin dito sa 24 oras. Yung bang Chino na nahulihan ng milyon-milyong pisong halaga ng shabu. Pero para sa alkaldeng kilalang kilabot ng mga kriminal, ang alkalde niyo dyan sa Davao na si Mayor Rodrigo Duterte, kulang pa raw ang napala ng sospek kay Mayor Bistek. Nakatutok sa Isay Reyes. Where did you get this? Where did you get this? Huh? You can't hear me? You cannot hear me? You cannot understand me? Binatikos ng Commission on Human Rights ang 2 beses na pananampal na iyan ni Quezon City Mayor Herbert Bautista sa Chinese national na nahulihan ng 15 million pesos na drugs noong Biyernes. Hindi raw makatuwiran ng manakit ng suspect anuman ang kasalanan. Kaya si Mayor Bistek humingi ng tawad. Alam daw niya nang hindi maganda ang kanyang naging aksyon. Hindi na ako nakapagpigil. Nagawa ko yan 2 beses. So, nag-apologize ako, hindi sa suspect. Nag-apologize po ako sa CHR kay Ma'am Eta dahil sa nagawa ko yun. Hindi ko po karakter na ganun, manakit ng tao. Kung ang CHR kinundi na si Mayor Bautista, si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nakukulangan pa. Hindi naman daw sa tinuturuan niya si Mayor Bautista, pero tama lang daw ang ginawa laban sa suspected drug pusher. Mas kulang pa, sinipa mo pa sana. Sa Davao City yung mayor. Davao City, ihulog ko siya dyan sa... Ihulog ko siya, karga ko siya ng barkot, baruto, tapos ihulog ko siya dyan sa Davao Gulf. Nitong Sabado, nasampanan ng kasong violation of Sections 5 at 9 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2012 ang suspect na si Zen Z. Zhu. Wala itong piyansa at kasalukuyan ang nakadetain sa Camp Karingal. Sa paunang investigasyon, high-grade shabu daw ang dala ng suspect. Nakasad po rin sa kanilang certification na it is a dangerous drugs. It is a shabu, a methamphetamine hydrochloride. Hindi lang dito sa Quezon City, Metro Manila wide and nearby cities and municipalities. Hinala ng otoridad, may kaugnayan ng naarestong suspect sa natimbog na drug syndicate nitong nakarang buwan sa probinsya. Parang magkakakilala rin. Most of the time, isang lugar din sila ng tinitiran. Kung hindi mo magkasama sa bahay, isang barangay o isang lugar. Nakikipag-ugnayan na rin ng mga otoridad sa Bureau of Immigration para alamin kung legal ba ang pananatili ni Xu sa bansa. Baging ang lisensya nito mula sa LTO, ipinagtataka nila. So pag sinabi siyang hindi siya holder, there is a proof already, yung driver's license na dala niya is a fake. To know and validate bakit nakakuha po na ganong klaseng fake license. Hinihintay pa raw ng mga otoridad ang commitment order ng korte kung saan ililipat ang suspect. Isay Reyes, nakatutok, 24 oras.